matinding pangungulila ng isang anak sa kanyang inang OFW, idinaan niya sa isang makabagbag damdaming tula. Masakit man sa akin ang malayo ay kakayanin ko sa kadahilan ng ayaw kong maranasan nyo ang mga naranasan ko mahal. Mahal ko kayo. Para sa inyo to. Ito palagi ang tumatakbo sa isip ng OFW. Requirement po yun. Nagawa ko po yun mga January na po. Kasi hindi po ako nag-e-expect na magva-viral po yun. Kasi surprise ako lang po kasi dapat yan sa nanay ko. Sinulat ko po yun base sa kung ano po yung mga naaalala ko, kung ano po yung feeling ng anak ng isang OFW, tapos yung feeling ng mga nanay na nangingibang bansa po. Magtatatlo ako na umalis ang nanay ko. 4 kami at ako ang bunso. Sa mura kong edad ay kinaya ko dahil ang pangako ni nanay, babalik ako. Pinatulog lang kami at saka tumungo. Ang daming tanong na sa aking isipan ay tumatakbo tulad ng, kung di kaya ako natulog, mananatili ka ba? Kung nakita mo kayang mulat ang aking mga mata at lumuluha, tutuloy ka pa ba? Ang ina ni Iva na si Eva, domestic helper sa Hong Kong. 17 anyos lang daw siya nung nabuntis ng kanyang mister na si Ike. Dahil parehong hirap sa buhay, gapang sa kanilang iraos ang lumalaki nila noong pamilya. Siya naman wala siyang trabaho. Ganon din naman ako. So yung nung nakitira kami doon sa nanay niya. Nung lumalaki na yung mga bata, yung biyenan kong babae, yun ang tumutulong sa amin. Hanggang sa parang sabi ko nga sa kanya, ano ba yung yung buhay ang hirap. Kahit na yung pambili ng candy ng mga bata, wala. Sa part ng nanay, masakit yun eh. Dagdag pang pahirap na ang panganay nilang anak na si Ivan sakitin. After 2 or 3 months, aatikihin na naman siya ng asthma niya. So talagang parang wala kang makapagkukunan ng pera. Pakiramdam daw noon ni Eva, hindi siya aasenso kung mananatili lang siya sa kanilang probinsya. Kaya palihim siyang nagproseso ng mga papeles para makapag-abroad. Wala naman akong alam na ibang trabaho. Gusto ko yung kung ano man yung mahirap na naranasan ko dati. Ayaw kong maranasan ng mga anak. Subuan man ko eh. Kaya dumakot mahimo ay nakaprocess doon. Okay na ang papilis eh. Hindi para sa pangabuhi, ambal na para sa pangabuhi naman. Pero 5 araw bago ang nakatakdang flight ni Eva, namatay ang kanyang ama. Nakaburol yung tatay ko. Sabi ko sa kanya, sabi ko, tay, alis na ako. Sabi ko, ikaw nung yung bahalang tumingin sa mga bata. Saka sa akin, sabi ko gano'n sa kanya. Kasi kung saan man ako mapunta, sana andyan ka pa rin nakatingin sa akin. Sabi ko gano'n. Si Eva, kahit pa nagluluksa, itinuloy ang paglipad para mag-DH o domestic helper. After 3 nights, naghuhugas ako ng pinggan doon sa lababo. Sabi sa akin, Eva, you can have you dinner already? Sabi niya, hindi ako makasagot. Sakit na lalamunan ko kasi gusto ko talagang umiyak. Kasi yung pagkain sa mesa, ang dami. Iniisip ko talaga, nakakain na kayo yung mga bata, ganyan. Sana kung yung bahay ng mga bata, sa kabilang bahay lang, pwede mo silang abutan ng pagkain. Nakita mo man ang unang tawa ko, ang unang iyak ko, narinig mo man ang unang salita ko, nasaksihan mo man ang unang lakad ko, ang unang pagkadapa at pagbangon ko. Pero wala ka sa unang araw ng pagpasok ko sa eskwela. Wala ka sa unang pagpupulong kasama si maestra. Wala ka nung unang sinabitan ako ng medalya. Wala ka sa pagtatapos ko sa elementarya. Hindi ako nanunumbat pero nay, kailangan kita. Pag nagchat-chat po kami, pag sinasabi po namin na sana uwi ka na gano'n, sinasabi niya po na para to sa inyo. Naiiyak po minsan. Pero habang tumatagal, unti-unti raw lumayo ang loob ng mga anak ni Eva sa kanya. Since lumaki kami na walang nanay, parang yung feeling ko na iniwan kami, gano'n, yung parang hindi kami mahal. Parang may kulang po. Minsan po pag tumatawag po siya, hindi ko po siya kinakausap kasi baka po mali-mali lang yung maisagot ko kasi hindi ko naman po siya nakasama ng madalas. Si Ike nagtrabaho rin para makatulong sa mga gastusin. Kaya ang mga bata naiwan sa pangangalaga ng kanilang lola Leonisa, nanay ni Ike. Pag pumupunta po kaming school, pinapasakay niya po kami sa
sa shoulders niya po. Kasi po, ano pa dati, maputik pa po yung daan papuntang. Yung nagpapaintindi po talaga sa amin, yung lola namin. Sinasabi sa amin na nagtatrabaho si nanay para sa amin, para magkaroon ng komportableng buhay. Sabi ko, huwag kayong magtampo sa akin kasi kung diyan ako, hindi ko maibibigay sa inyo yung mga naibigay ko sa inyo ngayon eh. Si Iva, mas hinahanap-hanap ang kalinga ng isang ina. Gusto kong magtampo. Ilang okasyon na ba ang wala ka sa tabi ko? Oo, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Pero hindi material na bagay ang nais ko, kundi ikaw, sa bawat okasyon at yakap ako. Ako lang nagasaka kasi sa sinanay, kasi alam magurang na si IB nang mabatyagan mo kasubo. Di ay sinanay na, ay ka-attend, hindi na makita. Pero ang lahat ng sakripisyo ni Eva, unti-unti na raw nagbunga. Ang dating nakikitira, nakapagpatayo na ng sarili nilang bahay, nakapagpundar ng pampasadang tricycle, at meron ding mga alagang baboy at manok. Sina Ivan at Ivy magtatapos na ngayong taon sa kursong Criminology at Education. Konting push na lang po, makakatapos na ako. Yung pangako ko pong makakapagtapos malapit na, wait lang po. Promise ko po na yung gaya po ng sa tula ko, ibibigay ko po sa iyo yung diploma ko. Mahal ko po kayo. Nakikita ko naman yung pagsisikap niyo makapagtapos kayo ng pag-aaral. Yun lang naman ang kaligayahan namin ng tatay niyo eh. Yun na yung pinakakayamanan namin eh, yung makapagtapos kayo ng pag-aaral. Ang daming tanong na sa aking isipan ay tumatakbo tulad ng, hindi kaya ako natulog, mananatili ka ba? Sa tulad niya na, kung gising kaya ako at magsabi ako sa'yo na huwag ka nang umalis, aalis ko ba yun talaga doon? Umagulhul ako, iyak ako ng iyak. Nung tinitingnan ko yung video, makikita mo kasi doon yung shares niya, ang dami-dami. Sabi ko kay Tata, anong nangyayari sa tula mo? Kasi ang dami talagang nakaka-relate. Kahapon, ginanap ang araw ng parangal sa paaralan ni na Iva. Bukod sa tatanggapin niyang academic award, naimbitahan din siyang bigkasin muli ang kanyang tula. Sa inyong kinabukasan, titiisin kahit mabigat man sa pakiramdam, tutulak palayo. Para makaahon sa kahirapan, wala man ako. Sa inyong paglaki, sa aking puso kayo ay mananatili. Kaya sa darating na 6 pang taon, hindi na mabigat na maleta ang hawak ng mga kamay mo. Hindi na passport at ticket papunta sa kung saang lupalop ng mundo. Dahil hahawakan ko ang kamay mo, sasabayan kita sa mga hakbang mo habang paakyat tayo sa entablado at makukuha mo na ang patunay ng mga sakripisyo mo dahil papalitan ko na ang mga papel na hawak mo ng diploma ko. Nay, Nay, yan ay pangako. Pagkatapos, may surprise message para sa kanya. Ay palangga, kung ano yung pagpabugal ko ninyo sa iba. Blessed ko nga kamoy mga bata ko. Pag nga ginapangamuyo ko kita nga sa oring adlaw. Mag-success ka mo nga apat. Nga sa oring adlaw, hindi nyo man magyan niya nagyan na mga kapigado balata. Ang hindi alam ni Iva sa araw na ito, isang dalangin niya ang matutupad. Ang kanyang nanay Eva, pinauwi namin mula Hong Kong pa Iloilo para makapiling ni Iva ang kanyang ina sa kanyang Recognition Day. Di in-expect na makakauwi. Palagi na hindi ako nakaka-attend para sa kanila. So ngayon parang special talaga. Ay, thank you! Thank you, Gitlangga. Sa
kauna-unahang pagkakataon na kasama ni Iva na umakyat ng entablado ang kanyang mga magulang para tanggapin ang kanyang certificate. Sadya kayo, first time makompleto kami Miss Ganda graduation. Thank you. Thank you, Kit, sa effort para palang ang possibilities na makakaupo sila. Very thankful, Kit. Usa surprise sa pag-uli na wagi ko kumaan nga mauli gali. Sagot na rin ng aming programa, ang blowout. Bringing me here safely to be with my family today for this special occasion. I ask this to Christ our Lord. Amen. Ilang gabing tulad na lang ako kayo ay Sa darating na 6 pang taon, hindi na mabigat na maleta ang hawak ng mga kamay mo. Hindi na passport at ticket papunta sa kung saang lupalop ng mundo. Dahil hahawakan ko ang kamay mo at sasabayan kita sa pag-akyat mo sa entablado at makukuha mo na ang patunay ng mga sakripisyo mo. Nay, yan ay pangako. na lang.